Sa paglabas-pasok ko sa dormitoryo, ganito ang nakikita ko. Ang nag-iisang basurahan sa palapag ay punong-puno ng basura at umaapaw na. Kadalas ay ito ay nilalamok at minsan ay dinadalaw ng pusa. Hindi ito malayo sa nakikita natin sa mga iskinita ng Metro Manila. Ang mga basura ay nagkalat sa mga kanal, sidewalk, imburnal, at mga ilog na nagmistulan ng mga kalsada na pwedeng apakan. Hindi lang ang amoy at dumi ng mga ito ang nakakasama sa atin at sa ating kapaligiran. Kapag bumuhos na ang ulan, saan pa ba mapapadpad ang mga basurang ito kundi sa ating din? At kung dumaloy man ang mga nabarang ilog, ang mga basura ay makakasama sa mga isda at iba pang hayop sa ilog at dagat. Nakakadulot din ng sakit ang mga peste na umaaligid sa mga basura. Sa kabila ng mga paulit-ulit na paalala, problema pa rin ang mga basura na ayaw tayong tantanan. Sabi po rito sa Republic Act 9003 and it's implementing rules and regulation. Ano ba ang pinagsasasabi ni Kagawad Verona ng Barangay UP Campus? Ang RA 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ay isang batas kung saan nakasaad ang mga dapat at hindi dapat gawin sa ating basura. Nandyan ang bawal ang pagsisiga, bawal magkalat, at ang dapat nakasegregate ang basura at the source. Sa dami ba naman ng basurahan sa gusaling ito sa UP, ay lumalabag pa rin sa batas at wala rin kwenta ang basurahan na walang label at nag-iisa lang. Nakakasakit din ng ulo kung bilangin natin ang dami ng plastic na ginagamit sa pag-take out ng pagkain. At sa ating pagka-grocery, ni ang mga kakarampot na bagay ay pinaplastic pa. Di man lang tatagal ang buhay nila kasi itatapon din naman sila agad. Sa aking paglilibot sa UP Diliman, ay nadatnan ko ang dilaw na truck ng Quezon City na nangongolekta ng basura. Dito ko nakilala sina Kuya Mon at Kuya Mariano. Mga ilang taon na po kayo nagtatrabaho dito sa pangongolekta ng basura? Bago lang ako. Bago lang po kayo. Sa Okay. Tapos napunta mo pa dito. yan. Kaya po kayo, gano'n na po kayo katagal dito sa pangongolekta ng basura? Gano'n na po kayo katagal? Ano po? Mga 10 years na po. Nasa batas nga na dapat nakasegregate na ang basura bago ito kolektahin. Pero sabi ni Kuya Mon, kalimitay magkahalo-halo pa rin ang mga basura. Kaya sila na rin ang nagbubukod ng basura para mabenta pa ang mga recyclables. Bumiyahe na ako at dumaan muli sa Barangay UP Campus para makita ang relocation site ng kanilang segregation center na dati nasa UP Village at ipinalipat ng administrasyon dahil sa konstruksyon ng engineering complex. Inilibot ako ni Kagawad Verona. Yung gagawing segregation center, ito yung Opo. gagawing MRF. Ngayon, sa kasalukuyan, pansamantala mo ng garden siya, urban gardening ng barangay. Inaantay pa daw nila ang pondo na dapat galing sa city government.
Sa loob ng UP Diliman mismo ay mayroong Materials Recovery Facility o MRF. Karamihan sa ginagawa nila ay ang pag-compost ng mga nabubulok na basura at ang paggamit ng compost bilang pataba sa mga halamang gulay. Ang MRF na ito ay pinapatakbo ng Solid Waste Management Task Force. Meron lang silang 12 tauhan kung kaya't mga piling lugar lang ng unibersidad ang kanilang natutugunan. Alas 7 ng umaga, araw-araw, ay time-in na ni Kuya Mike at siya ay maglilibot sa may Area 2 para kolektahin ang mga biodegradable o nabubulok na basura galing sa mga bahay. Tumatanggap din siya ng mga recyclable waste at isa-stock sa MRF. Ibinebenta ang mga ito sa junk shop para kahit papano may dagdag sa pondo ng task force. Naniniwala si Professor Basug at tagapamahala ng task force na kung mayroon silang sapat na pondo ay kaya nilang palawakin ang kanilang serbisyo sa buong UP Diliman campus. Sa Earthday Network Philippines naman po, non-government organization po siya at ang specialty po nila, yung mga tarpaulin ginagawa po nilang bag. So, pakita ko po. Si Vicky, estudyante ng biology at kasapi ng Scoping UP or ICU, ay umaasa ng kanyang mga lecture ay maiintindihan ng mga kapwa niya estudyante na kung hindi nga natin maayos ang problema natin sa basura, paano pa kaya ang iba pang mga usapin at mga issue na mas malawak? Aantayin pa ba natin na lumaki ang problema na ito? You got the best of both worlds. You're the kind